Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Eufrates. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Nacor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, si Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreyo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Heveo at Hebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang 2 haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito.
Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Praise and thank the Lord po para sa inyong lahat na patuloy na nagiging kaagapay kasama ng TV Maria sa kanyang mga programa. Invite others also to watch and learn from the beautiful lessons of the different offerings and programs of TV Maria. Sa araw na ito po, ang paksa po ng Ebanghelyo ay tungkol sa pag-aasawahan. Kasi ito pong mga Pariseyo, sinabi po sa Panginoon, pwede ba ang diborsyo? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Sapagkat ang orihinal na plano ng Diyos ay para sa isang lalaki at sa isang babae na magsama bilang mag-asawa. Iiwan ika nga ang pamilya upang magtayo ng sariling pamilya bilang mag-asawa. At sinasabi pa nga ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos huwag paghiwalayin ng tao. Bakit? United po ang husband and wife sa sakramento ng matrimonyo bilang mag-asawa. Sinasabi nga po, hindi na po sila dalawa kundi iisa sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pag-aaruga sa isa't isa. They become one in the Lord, one flesh. So, ang aral po para sa atin ay ganito. Sa panahon po nating ito, ay talagang naman ay ang buhay mag-asawa at ang pamilya ay laging inaatake. Rampant po ang diborsyo sa iba't ibang bansa. Salamat na lang po dito po sa ating bansa ay wala pa tayong ganyan. Pero kinakailangan mag-ingat po tayo sa pangangalaga sa kabanalan ng kasal at pagsasama ng mag-asawa sa sakramento ng matrimonyo. Ang isa pa pong danger ngayong kapanahunan natin ngayon ay yung tinatawag na same-sex marriage. Narinig po natin sa banal na Ebanghelyo, from the beginning, the Creator,
ang lumikha I made them male and female, babae at lalaki, upang ang kanilang pagsasama ay magbunga ng mga anak. Ito po ay hindi matutupad sa natawag na same-sex marriage. Malungkot man po, ito pong same-sex marriage ay tinatanggap na sa maraming mga bansa. Pero, civil po ito. Kailan po ang simbahan ay hindi tatanggapin po ito sapagkat ito po ay labag sa banal na kasulatan at labag sa aral ng ating Santa Iglesia. Ang makukuha po nating mga aral ay ang sumusunod. Una, igalang po ang pag-aasawahan. Igalang po ang sakramento ng kasal o sakramento ng matrimonyo. Sa kasal po, sa buhay mag-asawa, hindi po maiiwasan ang away. Hindi po maiiwasan ang pagkagalit sa isa't isa, pagtatampuhan, paghinanakitan. Pero hindi po dapat ito humantong sa paghihiwalayan. Sapagkat sabi nga sa banal na ebanghelyo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. So ipagdasal po natin ang lahat ng mag-asawa na kung meron man silang hindi pagkakaunawaan, sa tulong at awa ng Panginoon Diyos at sa tulong ng mga taong handang umagapay sa kanila, ay manatiling matatag ang kanilang pagsasama. Lalong-lalo na po ngayon, marami po tayong OFWs. Kuminsan, yung wife po ang nasa abroad, kuminsan yung husband po ang nasa abroad, marami pong tukso. Marami pong tukso. Kaya ipanalangin natin na ang mag-asawa, kung hindi man magkasama, dahil sa paghahanap buhay, sakripisyo, ay manatiling tapat at nagmamahal sa isa't isa. Ngayon, meron pong isang bagay na binanggit din ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, hindi naman lahat ay tinatawag sa pag-aasawahan. Meron mga tinatawag sa hindi pag-aasawa. Yan po yung tinatawag na may bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, or yung tinatawag nating single blessedness, na out of their own free will, love, and devotion, they offer themselves. They renounce marriage for the sake of the kingdom. Hindi po sapagkat ang pagkakasal ay masama, kundi ito po ang tawag sa kanilang Panginoon na maging witness bilang single blessedness, either as religious, priest, or as single persons. Ako po maraming mga auntie, mga uncle na hindi po nag-asawa. Sila po ay napabilang dito sa mga single blessedness. Ito po ay ayon sa tawag ng Panginoon. Kaya kung nafe-feel po ninyo na ang tawag sa inyo ay pag-aasawa, go ahead po by the blessing of the Lord. At kung ang tawag naman po sa inyo ay single blessedness, go ahead po, sapagkat yan po ang kalooban at plano ng ating Panginoon Diyos para sa bawat isa. Diyan po tayo liligaya, diyan po tayo mafu-fulfill, at diyan po makikita natin ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya mabuhay po ang sakramento ng kasal, mabuhay po ang mga mag-asawa, ang buong pamilya, at mabuhay din po ang mga tinatawag sa single blessedness for the sake of the kingdom of heaven, to witness for the sake of the kingdom of heaven. Amen.